hindi lahat ng naglilingkod sa barangay ay pare-pareho. May mabait, matulungin at maaasahan katulad na lang ng Lolo Lucio ni Isha. Pero meron din namang may masamang ugali, matapang at umaastang nakakaangat sa iba na kagaya ng dating nakalaban sa pagiging kapitan ng matandang lalaki. Ngunit ang pagiging matulungin ng kapitan ay inilagay siya sa alanganin. Pinagkaisahan siya para maipakulong at mapatanggal sa posisyon. Sa kanyang pagkakakulong ay nadiskubre din ni Isha kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng nangyari. Kaya naman, kahit ayaw ng kanyang Lolo Lucio ay ginamit niya ang kanyang namana at natutunan sa yumaong lola. Sa taas ng emosyong nararamdaman niya ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa na parusahan ang mga totoong may sala sa pamamagitan ng pangungulam. Ngunit hanggang kailan niya gagawin yon? May maganda bang maidudulot ang kanyang pagganti? Kakayanin ba niya ang lakas ng itim na mahika? O ito na ang kokontrol sa kanya? Kung sakali man, paano kaya siya makakawala sa itim na mahika at galit na patuloy na kumakain sa buong pagkatao niya? Sabay-sabay nating pakinggan ang humahagupit na galit ni Isha sa mga taong nagtraidor at nagkanulo sa kanyang pinakamamahal na Lolo Lucio. Lolo Lucio! Ate Jeannie! Kakain na po! Halina po kayo dito sa komedor! Ang aga-aga mo naman magbunga nga. Hindi mo ba pwedeng hinaan ang boses mo? Saka ang aga mo naman yatang nagising. Wala ka namang pasok ngayon ah. Si Ate Jeannie naman, wala naman po talaga akong pasok dahil bakasyon na. Maupo ka na lang nga po. Tinimplahan na rin pala kita ng hot cocoa ah. Alam mo, kung di ka lang sweet, baka hinagis na kita sa dagat. Aba, mukhang masaya ang mga apo ko ah. Good morning, Lolo. Naghanda na po ako ng almusal. Umupo ka na po at kukunin ko na po ang kape ninyo. Ay, salamat apo. Jeannie, maayos na ba ang feeding program natin? Opo, naasikaso ko na po. Gumagawa na rin po ako ng maliit na tarpaulin para sa program. Nilagay ko na din po ang pangalan ng sponsor. Ay, salamat apo. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Ito na po ang kape nyo, Lolo. Sinarapan ko po ang timpla niyan. Ginaya ko po ang timpla ni Lola. Masayang nagsalo ang tatlo sa almusal. Nang matapos ng kumain ng mga ito ay nauna nang umalis si Lolo Lucio. Habang si Jeannie naman ay nagpresenta na siya na ang maghuhugas. Kaya naman nagpasya si Isha na maglinis na lang ng bahay. Lumipas ang kalahating oras ng paglilinis niya nang may mapansin siyang jewelry box na nakatali pa. Hindi sana niya yun bibigyan ng pansin, pero labis ang kanyang pagtataka kung bakit nakatali ng kulay pulang lubid yon. Kaya naman dali-dali niyang dinampot yon at saka siya pumasok sa kanyang silid. Pagkapasok sa kwarto ay mabilis niyang binuksan yon. Labis ang gulat niya nang makita kung ano ang laman nun. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nangilabot. Bakit ako biglang nakaramdam ng malamig na hangin? Hay, tinatakot ko lang ang sarili ko eh. Teka nga, ano ba to? Kwintas, singsing at librong maliit? Ano to? Ito ba ang libro ni Lola? Sa pagkakatanda ko, minsan ko lang nakitang ginamit ni Lola ang librong ito eh. Ilang araw bago siya mamatay. Nang makarinig siya ng pagkatok sa kanilang main door, ay nagmamadali niyang binalik ang lahat ng inilabas niya sa jewelry box. Bago lumabas ng kwarto para tingnan kung sino ang tao, napakunot ang kanyang noo nang makita niya ang kanilang kapitbahay na aligaga at balisa. Kasama nito ang batang laging tumatambay sa kanilang bahay. Aling Rina, Rods, bakit po? May nangyari po ba? Si Ate Zia, si Lolo Lucio po. Si Lolo Lucio po.
Kinukuha po siya ng mga pulis. Ano? Bakit? Ano nangyari? Hindi pa man nakakasagot si Rods ay biglang lumabas ang humahangos na si Jeannie. Natataranta ito at umiiyak na yumakap kay Isha. Sinabi ng babae sa kanya sa paputol-putol na kwento na hinuli ang kanilang lolo sa patong-patong na kasong isinampa rito. Kaya naman mabilis na kinuha niya ang kanyang motor at pinaandar palabas ng bahay. Bago umalis ay nagbilin na muna siya. Ate Jeannie, ikaw na po muna ang bahala dito. Pupuntahan ko si Lolo. Sisiguraduhin ko ayos siya. Pero... Kailangan namin maiwan dito, ate. Para kung ano man ang mangyari, may makakakilos para sa atin kapag nagkagipitan na. Sige, mag-iingat ka. Balitaan mo kagad ako, ha? Tatawagan ko na rin ang mga taga-partido at ang pamilya natin. Naiiyak na tumango si Isha bago niya pinaharurot ang kanyang motor. Wala pang 5 minuto ay narating na niya ang barangay hall. Punong-puno ng tao roon na nagkakagulo. Naiiyak na bumaba siya sa kanyang motor at pilit na sumiksik papunta sa pinakaharap ng barangay. Kitang-kita niya kung paano hilahin palabas ang kanyang lolo ng isang pulis na minsang natulungan ng matanda para makapagtapos ng pag-aaral. Nagulat man ay mas nangibabaw ang galit at inis na nararamdaman niya sa nasasaksihan. Kaya walang pagdadalawang isip na lumapit siya sa pwesto ng kanyang lolo at pilit na tinatanggal ang mga kamay ng humihila sa may edad ng matanda. Bitiwan niyo po ang lolo ko! Bitiwan niyo! Nakikita niyo matanda na yan. Kailangan ba talagang kaladkarin ninyo? Ang kakapal ng mga mukha niyo! Apo, hayaan mo na. Tumawag ka na lang ng abogado. Pero lolo, wala ka namang ginawang masama. Bakit nila ginagawa to? May sasabihin pa sana si Lolo Lucio nang biglang palibutan si Isha ng iba pang mga pulis at marahas siyang inilalayo sa matanda. Anumang lakas ng sigaw niya ay tila hindi siya naririnig ng mga ito. Nagpupumiglas man ay walang nagawa ang dalaga. Kaya naman hindi na niya napigilan ang paghila kay Lolo Lucio at sa pagsakay dito sa mobil. Mas lalo pa siyang nasaktan nang marinig ang mga pinagbubulungan ng mga taong naroon ang kanyang lolo na walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong. Ito ba? Ito ba ang isusukli ninyo sa lahat ng tulong na binigay niya sa inyo? Ilan ba sa inyong pinag-aral niya ang anak? Alam niyo ba na galing sa sariling bulsa niya ang lahat ng tulong na binibigay niya sa inyo? Mga wala kayong utang na loob. Ang kakapal na mga pagmumukha niyo. Lahat ginawa ni Lolo para lang matulungan kayo. Tapos ganito, karmahin sana kayo. Yun naman ang dinatna ni Jeannie. Mabilis na nilapitan niya si Isha at niyakap ito ng mahigpit. Nang humiwalay sa pagkakayakap ay inaya na niya ang dalaga na sumunod sa presinto kung saan dinala si Lolo Lucio. Sinabi na rin niya na nakatawag na siya ng abogado. Masama ang loob na sumama na lang siya sa ate Jeannie niya. Hindi na rin siya nito pinayagang magmaneho ng motor. Ako na ang magdadrive. Alam kong emosyonal ka pa, pero kailangan mong kalmahin ang iyong sarili. Hindi gugustuhin ni Lolo na makita kang ganyan. Kaya pakiusap, magpakatatag ka. Andito si ate at handa akong alalayan ka, ha? Sorry ate. Hindi ko napigilan ang mga polis. Ang mga pulpul na polis na yon. Walang utang na loob. Lalo na yung Alvarez na yan. Hindi man lang niya naisip na hindi naman niya mararating ang kinilalagyan niya ngayon kung hindi dahil kay Lolo. Ang kapal na mukha niya. Hindi lahat ng nagawan mo ng mabuti ay tatanaw ng utang na loob. Minsan sila pa ang dahilan para mapahamak ka. Dahil alam nilang mabait ka. Kaya alam nilang mapapatawad mo sila kahit na magkamali sila sa'yo. Hay, sumakay ka na. Baka mamaya kung mapano si Lolo sa presinto.
Sakay ng motorsiklo ay binaybay nila ang palabas sa kanilang barangay papunta sa bayan kung nasaan ang presinto. Mahigit kalahating minuto rin ang biniyahe nila bago nila narating ang harapan ng police station. Nang huminto ang motor ay kaagad na bumaba si Isha at patakbong pumasok sa loob. Pagpasok pa lang niya ay sinalubong na siya ng isa sa mga kakilala niya roon na kabarangay din niya. Malungkot na sinamahan siya nito papunta sa isang silid kung nasaan ang kanyang lolo. Pagkakita niya sa matanda ay halos lumipad na siya palapit dito. Nang makalapit ay niyakap niya si Lolo Lucio. Kalmado pa rin ang matanda pero mababakasan ng lungkot ang mga mata at tinig nito na pilit na pinatatahan ang apo. Huwag ka nang umiyak, Apo. Wala akong kasalanan. Kaya alam kong makakalaya rin ako. Tumahan ka na. Ang apo kong ito talaga, huwag ka nang mag-alala. Gagabayan tayo ng Diyos. At alam kong hindi niya tayo pababayaan. Paano nila nagawa ang bagay na to? Tinulungan mo sila ng mga panahong kailangan nila ng tulong. Bakit kailangan ganitong isukli nila sa'yo? Hindi mo na nila naisip na matanda ka na. Kahit yun man lang sana. Hayaan mo na. Makakalabas din ako. Baka nagkamali lang sila. Lolo, Isha, nandito na ang abogado. Nandyan na ang abogado. Kaya huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sige na. Lumabas na muna kayo para makapag-usap kami ni attorney. Sige po. Uuwi din po muna ako at kukuha ng ilang gamit niyo po. Kukuha na rin ako ng gamot niyo para sa high blood. Sige. Halika na, huwag ka na mag-alala dahil hindi ko iiwan si Lolo. Mabigat man ang loob ay bumalik na sa bahay nila si Isha at kinuha ang mga kailangan niyang dalhin para sa kanyang lolo. Habang nag-aayos ay nakarinig siya ng malakas na kalabog na nagmumula sa kanyang kwarto. Biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga. Dahan-dahang lumakad siya papalapit sa kanyang kwarto. Nang malapit na siya roon ay bigla namang lumitaw sa kanyang likuran si Rods na siyang ikinagulat niya. Ate Sia! Ano pong tinitingnan mo dyan? Ay! Anak na tipak lang! Ay! Rods! Ikaw lang pala yan. Ginulat mo naman ako eh. Kanina ka ba dyan? Hindi po. Nakita ko po kasi na nandito na ang motor mo po kaya napunta po ako. Nasa na po si Lolo Lucio? Ay, nasa presinto pa din pero huwag ka na malungkot dahil hindi naman siya pababayaan doon ni Ate Jenny at attorney. Ate, kanina po nung wala ka, narinig ko po si nanay nakausap niya si Aling Minda. Sabi po nila, masama daw po si Lolo Lucio kasi gumagawa daw po siya ng bad. Kaya siya nakulong. Ano? Ikaw ba? Masama din ba ang tingin mo kay Lolo? Hindi po. Mabait po si Lolo. Siya po nagbibigay ng mga pang-school ko. Lagi din po niya ako binibigyan ng tinapay pang-baon ko. Ate, bakit po ganun sinasabi nila? Si Lolo Lucio nga po ang idol ko. Pero sabi nila bad siya eh. Hindi naman po eh. Naiiyak na niyakap ni Isha ang batang si Rods. Dahil sa emosyong nararamdaman ay nakalimutan na niya ang tungkol sa narinig na malakas na kalabog sa kanyang kwarto. Lumipas ang mga oras at naiayos na rin niya ang mga dadalhin para kay Lolo Lucio. Sa tulong ni Rods ay naipagluto pa niya ng baon ang matandang lalaki. Nang matapos ay pinauwi na muna niya ang bata bago bumalik sa presinto. Pagbalik doon ay nataranta siya nang makitang nagkakagulo sa loob ng silid kung nasaan si Lolo Lucio. Sinalubong naman siya ng umiiyak na si Jeannie. Ate, ano nangyayari? Si Lolo! Ate! Inatake si Lolo!
May 3 babae kasi na bigla na lang dumating at inakusahang hinaras sila ni Lolo kapalit ng pagtulong sa kanila na makakuha ng scholarship. Ano? Paano nila nasabi ang bagay na yun? Ikaw ate, kilala mo si Lolo. Pinag-aral ka rin niya at kinupkop. Hindi naman niya kayang gawin ang binibintang nila, di ba? Sabihin mo ate, sa loob ng mahabang taon na nasa amin ka, hindi ka naman binastos si Lolo, di ba? Sabihin mo! Kahit anong sabihin ko magsasampa pa rin daw sila ng kaso. Ang masama pa, inatake si Lolo. Isusugod siya sa ospital. Pero pilit na hinaharangan ng mga tao rito na ilabas siya. Mga demonyo! Dala ng galit ay nagwala si Isha. Pinagtutulak niya ang mga taong nakaharang sa pinto ng silid na kinalalagyan ni Lolo Lucio. Tinulungan naman siya ng ibang pulis na hawiin ang mga taong naroroon. Nang mailabas si Lolo Lucio ay kinausap ng isang pulis ang dalaga. Ipinaalam nito sa kanya na babantayan ng mga pulis ang kanyang lolo sa ospital. At sa oras na gumaling na ito ay ibabalik sa presinto ang matanda. Hindi maintindihan ni Isha kung bakit ganito ang nangyayari sa kanila sa kabila ng pagiging mabuti ni Lolo Lucio sa ibang tao. Wala sa sariling nilagpasan niya na lang ang pulis at umuwi na. Hinayaan na lang niya na si Jeannie na muna ang mag-asikaso sa kanilang lolo. Ito ba? Ito bang kabayaran sa mabubuting nagawa ni Lolo? Bakit ba sa amin nangyayari to? Wala naman kaming tinatapakan tao eh. Sa palagay ko, panahon na para subukan kong natutunan ko kay Lola. Alam kong hindi sang-ayon si Lolo sa gagawin ko. Pero ito lang ang nakikita kong paraan para makonsensya ang mga mapagpanggap na biktima. Sa kanyang pag-uwi ay walang buhay na dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinuha ang jewelry box na nakita niya kanina nung naglilinis siya. Wala sa sariling napangisi siya habang hinahaplos-haplos ang itim na libro. Nang buklatin niya yon ay bigla na lang humangi ng napakalakas kahit pa nga nakasara ang mga bintana. Pero hindi niya yon inalintana. Hindi nabubura ang ngisi sa kanyang labi habang binabasa at inaaral ang nilalaman ng libro. Hindi man niya naiintindihan ang mga salitang nakatala sa libro, ay parang gripong nakabukas naman na pumapasok sa kanyang utak ang ibig sabihin ng mga yon. Hanggang sa hindi na niya namamalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay isang malakas na katok mula sa bintana ang gumising sa kanya. Pupungas-pungas na bumangon siya at tinungo ang bintana. Rods? Ay, ang aga mo naman mangapit bahay. Nag-almusal ka na ba? May dala po akong pandesal. Sasabay po ako mag-almusal sa'yo, Ate Zia. Sige. Sagdali Bubuksan ko ang pinto sa likod. Doon ka nalang maghintay. Dali-dali namang tumakbo si Rods papunta sa likod bahay kung nasaan ang dirty kitchen nila Isha. Pupungas-pungas namang lumabas ng kanyang silid ang dalaga at napapakamot pa ng mata papunta sa likod na bahagi ng bahay. Sa kanyang pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang batang si Rods na may malaking ngiti sa labi. Napabuntong hininga na lang si Isha at pinapasok ang bata. Good morning, Ate Zia! Morning. Anong gusto mong almusal? Milo lang po tsaka gatas. Tapos, sasausaw ko po sa pandesal. Sure ka? Ayaw mo ng hotdog o kaya naman tosino? Umiling lang si Rods at saka umupo sa upuang nasa harap ng lamesa. Habang ang dalaga naman ay nag-init na ng tubig. Nang maisalang na ang tubig ay inihanda na din niya ang 2 tasa kung saan niya titimplahin ang kanyang kape at ang Milo ni Rods. Ilang minuto lang ay kumulo na rin ang tubig. Nang makapagtimpla na ay binitbit na niya ang kanilang inumin. Pagkababa niya ng tasa sa lamesa ay umupo siya sa tapat ng batang tuwang-tuwa na naglalabas ng pandesal. Habang ang dalagang si Isha naman ay nakatulala lang at hinahalo-halo ang kanyang kape.
Nang mapansin niyo ni Rods ay kinuha na niya ang atensyon nito. Ate, ayos ka lang po ba? Kanina ka pa po naghahalo ng kape. Aha, ayos lang ako. Nag-aalala lang ako kay Lolo eh. Kumain ka na nga lang na kumain. Ate, narinig ko po si nanay eh. Sabi niya, nakausap niya daw po si Ate Jean. Sabi daw sa kanya, kilala daw po niya kung sino ang umaaway kay Lolo Lucio. Kilala na niya? Paano? Kailan mo narinig yan? Kahapon po. Bago ka po niya puntahan. May kausap lang po siya sa cellphone tapos sinabi niya po niya kay nanay yon. Bakit kayo mo lang sinabi? Hindi ko po kasi maintindihan eh. Pero narinig ko po kanina ulit kay nanay. Nagkukwento po siya kay tatay eh. Ganun ba? Kumain ka na ng kumain ha? Nang matapos mag-almusal ang dalawa ay inutusan ni Isha ang bata na kumuha ng mga kahoy sa bakuran lang din nila Lolo Lucio. Pinaipon niya yon sa isang bahagi sa likod na may kalayuan sa bahay. Hindi naman nagtanong ang bata tungkol doon. Nang magsimula na si Rod sa utos sa kanya ni Isha ay pumasok muli ang dalaga sa kanyang kwarto. Pagkapasok pa lang ay kaagad na niyang tinawagan si Jeannie. Ilang ring lang ay sumagot na ang babae. Isha, anong oras ka pupunta dito? Hinahanap ka ni Lolo. Ate, kilala mo ba lahat na nagsasampa ng kaso kay Lolo? Ha? Bakit mo natanong? Hindi ito ang tamang oras para dyan. Kung hindi ngayon, kailan ko pa malalaman kung sino ang mga traidor? Ate please, gusto ko lang malaman kung sino-sino mga traidor sa atin. Ay, sige. Isa si Karen eh. Taimtim na nakikinig si Isha sa bawat pangalan na binabanggit ni Jeannie. Napapapikit na lang siya sa sobrang pagkadismaya. Dahil bukod sa kalaban sa politiko ng kanyang lolo, ay marami din sa natulungan nito ang nagsampa ng kaso. Dahil din doon ay nabuo na ang kanyang desisyon. Wala na siyang pakialam kung magalit ang kanyang lolo sa kanyang gagawin. Pero sisimulan na niya ang pagpaparusa sa mga taong traidor mamayang gabi. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay kinuha niya ang itim na libro. Maging ang kwintas at singsing ay inilabas din niya. Plano niyang suotin yon mamayang gabi pag nagsimula na siya sa kanyang gagawin. Sa ngayon ay pag-aaralan na muna niya ang mga ritual na isasagawa niya. Pasensya ka na po, Lolo Lucio. Pero katulad nga na sabi mo noon, ako ang pasaway sa amin ni Ate Jeannie. Kaya ipapakita ko sa mga walang utang na traidor kung gaano ako kapasaway. Ipaalam ko sa kanila na kung gaano kakabait, siya namang sama ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nilang ginawa nila sa'yo, Lolo. Hindi ako papayag na tatapak-tapakan lang nila tayo. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan ay sinimula na ni Isha ang kanyang balak. Binuhusan niya ng gasolina ang mga nakatambak na kahoy at saka ito sinindihan. Nang magliyab na ang apoy ay itinaas niya ang kanyang kamay. Pinikit niya ang kanyang mga mata bago umusal ng isang dasal na parang ibinubulong niya sa hangin. Tila naintindihan naman yon ng kanyang paligid dahil bigla na lang nag-ingay ang iba't ibang panggabing insekto, mga huni ng hayop at maging ang malakas na hampas ng hangin na parang sinasabayan siya. Sa bawat pagbigkas niya ay siya ring pagningas ng apoy sa kanyang harapan. Nang matapos niya ang pag-usal ng dasal, ay inilabas niya ang papel kung saan nakasulat ang mga pangalan ng ilan sa mga nagsampa ng kaso sa kanyang Lolo Lucio. Napangisi pa siya habang tinititigan yon. Lintik lang, walang ganti. Sisiguraduhin kong maghihirap kayo. Kahit ang doktor, hindi kayo magagamot sa gagawin ko. At sisiguraduhin kong aatras kayo sa pagsasampa ng kaso sa lolo ko na walang ibang ginawa kundi ang maglingkod sa mga walang kwentang taong tulad nyo. Matapos sabihin yon ay itinapon niya ang papel sa apoy at muling umusal ng dasal.
Mag-aalas 3 na ng umaga nang matapos siya sa kanyang pagriritual. Baon ang malaking ngiti sa kanyang labi ay tinungo na niya ang kanyang kwarto para matulog. Dahil sa sayang nararamdaman ay kaagad na nakatulog ang dalaga pagkahiga pa lang. Pagputok ng araw ay bumangon na si Isha at naghanda para sa pagdalaw kay Lolo Lucio na nasa ospital pa rin. Naligo lang siya at nagbihis bago tinungo ang daan papuntang ospital. Ilang minuto lang ang biniyahe niya gamit ang kanyang motorsiklo bago narating ang patutunguhan. Pagka-park pa lang niya ng kanyang motorsiklo ay natatanaw na niya sa harapan ng ospital ang mga taong natataranta sa pagpasok. Nakilala niya pa ang ilan sa mga yon. Good luck sa inyo. Ngayon, nagkakandara pa kayo magpagamot. Nakakatawa naman. Huy, kanina ka pa nakatayo dyan ah. Ay! Anak ng... Ate Jenny naman, aatakihin ako sa'yo niyan eh. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Bumili lang ako ng kape at tinapay ni Lolo. Maiba ko, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kahapon ka pa hinahanap ni Lolo? Isya naman, ganito na nga ang nangyayari. Ano pa bang pinagkakaabalahan mo? May importante lang ako inasikaso. Huwag ka na magalit, Ate Jenny. Nararamdaman kong makakauwi na rin si Lolo sa bahay. Soon. Hindi ko alam. Pero ang balita ko idinidiin talaga si Lolo ng 3 babaeng bruha na nagpapanggap na hinara sila ni Lolo. Huwag kang mag-alala, ate. Matatauhan din naman ngayon. Tara na sa loob. Baka lumamig na ang kape ni Lolo eh. Alam mo namang mas gusto niyang napapaso ng kape. Paano ka pa nakakapag-relax ng ganyan? Alam mong mahirap ang sitwasyon ngayon. Lalo na at nag-i-insulin na si Lolo. Paano na lang kapag nakulong na siya? Natatakot ako. Ate naman, masyado kang nega. Halika na nga. Magkasabay na naglakad ang dalawa papasok sa ospital. Nang makapasok sila ay hindi maiwasang mapangiti ng lihim si Isha. Lalo na nang makita niya ang pamilya ng mga taong nakasulat ang pangalan sa papel na sinunog niya. Narinig niya pa sa bawat daraanan nila na kakaiba ang sakit na dumapo sa mga ito. Ang sabi pa nga ng isang ale sa nurse ay hindi nila malaman ang pinagmulan at dahilan ng pagkakaroon ng mga pasong kumakalat sa balat ng mga isinugod. Nang malagpasan nila ang mga nurse ay nakasalubong ng dalawa ang kanilang lolo na nakaposas na kasama ang 2 pulis. Pareho silang nataranta. Anong ginagawa nyo? Hindi pa maayos ang lagay ng lolo namin ah. Hindi pa nga napapatunayang may sala siya pero pinosas nyo na? Ganito na ba ngayon? Bitiwan yung lolo namin. Mga walang hiya kayo. Bitiwan niyo. Mga apo, hayaan nyo na. Tawagan nyo na lang si attorney. Ako na ang sasama kay Lolo. Sumunod ka na lang. Walang nagawa ang dalawa kundi sundin ang kanilang Lolo Lucio. Nang akayin na palabas ang matanda ay kaagad na sumunod si Jeannie habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Si Isha naman ay naiwang nanginginig sa galit sa hallway ng ospital. Nakakuyom ang kamaong nakatitig lang siya sa kawalan. Nang walang ano-ano ay bigla na lang siyang nilapitan ng dating nakalaban ni Lolo Lucio sa pagkakapitan. Isha, totoo ba ang nabalitaan ko na makukulong ang lolo mo? Nako, bakit naman nagkaganon? May mga peste kasing naninira sa lolo ko eh. Mukhang kinulang sa pesticide ang barangay natin kaya naglipa na sila. Ano ka ba? Makukulong na nga ang lolo mo, nakukuha mo pang magbiro. By the way, kung kailangan niyo ng tulong ko, puntahan mo lang ako sa bahay. O di kaya tawagan niyo ako. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Pagkasabi nun ay iniwan na ni Isha ang lalaki. Kunot ang kanyang noo sa galit na tinungo na lang ang nurse station para asikasuhin ang bills ng kanyang lolo. Nang matapos niya yon ay sumunod na rin siya sa presinto gamit ang kanyang motorsiklo.
Pagdating sa presinto ay inabutan na naman niya ang 3 babaeng nagsampa ng kasong sexual harassment kay Lolo Lucio. Dahil doon ay hindi na siya nakapagpigil pa. Nilapitan niya ang mga ito at bigla na lang niyang hinila ang buhok ng 2 sa 3 babae. Hindi naman lumaban ang mga ito. Pilit namang umaawat ang isa pa sa 3 pero tinadyakan lang siya ni Isha. Ang kakapal na mukha ninyo. Pagkatapos kayong tulungan ng lolo ko, ito pa ang gagawin ninyo. Nasaan ang konsensya nyo? May sakit na ang lolo ko. Pero kailangan pa niyang danasin ang bagay nito dahil sa mga walang utang na loob na kagaya ninyo. Naagaw naman ang atensyon ng pulis sa komosyong nagaganap. Mabibilis na kumilos ang mga ito at pilit na tinatanggal ang kamay ni Isha sa ulo ng 2 babae. Ngunit kahit anong pilit nila ay hindi bumibitaw ang dalaga. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakakapit. Yun naman ang inabutan ni Jeannie. Isha! Isha, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo sila, ano ba? Tama na! Tumigil ka na! Demonyo sila. Demonyo! Sila ang dapat na makulong dahil sa paninira nila kay lolo. Tumigil ka na! Mas pinapalala mo lang ang sitwasyon eh. Ano ka ba? Umayos ka nga! Sa tingin mo ba magugustuhan ni Lolo tong ganitong ginagawa mo? Tama na, please. Hindi ka dating ganyan. Huminahon ka lang. Lalaban tayo ng patas. Hindi natin kailangang manakit. Pero... Please, huminahon ka kahit para na lang kay Lolo. Isa-isa na munang tiningnan ng matalim ni Isha ang 3 babae bago niya pinakawalan ang 2 hawak. Ngunit pasimple din siyang kumuha ng buhok mula sa mga ito. Nang bitiwan niya ang mga babae ay humarang na ang mga pulis. Habang ang isa naman ay lumapit kay Isha at inakay siya palayo sa mga nang-aakusa. Dinala siya ng pulis na ito sa isang opisina. Nang makapasok na sila roon ay pasimple niyang ibinulsa ang mga buhok na nakuha. Hindi naman napansin yun ni Jeannie. Basta niyakap na lang niya si Isha at hinahaplos-haplos ang likod nito. Ading ko, please, kumalma ka lang, please. Kailangan tayo ngayon ni Lolo. Kung galit ka sa kanila, ipagpaliban mo na muna. Pag naayos na natin ang kaso ni Lolo, sasamahan kitang bugbugin sila. Gagawin mo yun? Siyempre naman. Pamilya tayo, di ba? Napakalaki ng utang na loob ko kay Lolo. Siya ang tagapagligtas ko. Siya at ikaw na lang ang meron ako. Ayokong mawala kayo. Ate Jenny? Pagsapit ng gabi ay nasa likod bahay na naman si Isha. Pitbit ang itim na libro, kandila, lubid at 3 manika. Sa gabay ng liwanag ng buwan ay muli na naman siyang nagsagawa ng iba namang ritual. Sa pagkakataong ito ay gagamit siya ng manikang gawa sa tela. Lumuhod na muna siya bago ibinaon ang halos kalahati ng kandila sa malambot na lupa at sinindihan yon. Sa harap ng kandila ay maingat na nilapag niya ang 3 manika. Pagkatapos nun ay binuklat niya ang itim na libro at binasa ng malakas ang nilalaman ng pahina para sa pagkontrol sa mga taong gusto niyang kulamin. Ang mga manikang ito ay kakatawan sa inyo. Risa, Tonet, at Ami. Gamit ang buhok ng 2 ay ipagkakaloob ko sa inyo ang kakaibang sakit na hindi nyo basta makikita. Kung hindi inyo lang mararamdaman. At sa'yo naman, Ami. Napangisi pa si Isha. Hinahaplos-haplos ang 3 manika. Habang sa kaliwang kamay naman niya ay ang nakabukas na itim na libro. Itinali na rin niya ang hibla ng mga buhok sa 2 manika. Habang ang nasa pinakagitna ay nilagyan niya ng pangalan na Ami gamit ang isang palitong sinindihan. May ibinulong pa siya rito bago hinipan ang apoy. Pagkatapos nun ay nakangiting isinulat niya ang pangalan ni Ami sa dibdib ng manika.
Gamit ang iyong pangalan ay bibigyan kita ng sumpa. Sa tuwing magsisinungaling ka ay unti-unti ding mauubos ang lakas ninyong tatlo. Sa bawat sinungalingan na lalabas sa iyong bibig ay siya ring inyong pagdurusa. Hindi lang panghihina ang inyong mararamdaman, kung hindi makakaramdam kayo ng init na nagmumula sa loob ng inyong katawan. At para mapawi ang sumpang aking ipapataw, ay kailangan ninyong sabihin ang lahat ng katotohanan patungkol sa kasong inaakusan ninyo sa lolo ko. Pagkatapos nun ay tumingala siya at muling nag-usal ng kakaibang dasal. Sinabayan naman yon ng langit ng pagkulog at pagkidlat. Nang matapos ang kanyang ginagawa ay nagbalik na siya sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kanyang kama na may malaking ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang pagpikit ay siya namang pasok ng isang anino ng babae mula sa isang gilid. Dahan-dahang lumapit ito sa nakahigang dalaga. Minasdan ang payapang natutulog at sumingaw ang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan ay magaan ang pakiramdam ni Isha na bumangon. Hindi niya mawari ang sayang nararamdaman niya ng mga sandaling yun, sapagkat alam niyang tatalab ang kanyang isinagawang dasal sa mga ito. Nabura lang ang kanyang ngiti nang makarinig siya ng mga nag-uusap sa kanilang bakuran. Ate Jeannie? Karen paano nag-uusap sila? Maingat na lumapit sa may bintana ang dalaga at bahagyang sumilip. Kitang-kita niya na magkayakap ang dalawa. Naririnig din niya ang pag-uusap ng mga ito tungkol sa nangyayari sa kanyang lolo Lucio. Nagwagi tayo. Ngayon ay sigurado na ang aking pagkapanalo sa susunod na eleksyon. Akalain mo, hanggang ngayon ay hindi ka pa din nila pinagdududahan. Wala silang kaalam-alam na ikaw ang nanakot sa 3 babae para kasuhan ng pobreng matanda. Huwag kang masyadong maingay. Baka magising si Isha. Kung sa akin lang sana ipapamana ng matandang utu-utunay ng lahat ng kanyang lupain, di sana hindi niya dadanasin ang lahat ng ito. Kaso, ampun lang ako. Kaya halos lahat mapupunta kay Isha. Kakapiranggut lang ang mapupunta sa akin. Kahit ang bahay na ito ay kay Isha na nakapangalan. Hindi man lang nag-isip ang matandang yun na ako ang nag-alaga sa kanya at sa bruha niyang asawa. Hindi sa pinagdududahan kita, love. Pero, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng asawa ni Lucio? Ang ginawa ko lang naman, nilaglag ko ang bruha na yon sa pamilya ng ipinakulam sa kanya. Kaya nga bumalik sa kanya ang kulam niya . Malay ko ba na ikamamatay niya yun? You're such a bad witch. Huwag kang mag-alala. Hindi ba nga ang sabi mo, nasa iyo naman ang mga papeles. Matutulungan kita para mapalitan ang pangalan ng iba sa mga lupain ng matanda. Well, isa na lang naman ang titulong hindi pa napapalitan ng pangalan. Kailangan ko kasing ipapirma kay Isha yun. Anong lupa pa ba ang nasa pangalan pa din niya? Itong buong lupa na ito at ang malaking bahay. Lingid sa magkasintahan ay narinig lahat ng iyon ni Isha. Nagulat man siya at hindi makapaniwala sa lahat ng nakuhang impormasyon ay sapat na yon para mas lalong magningas ang galit sa kanyang puso. Galit na tila nagpapabaliw na sa kanya. Hindi na nga niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Dahil sa sakit na nararamdaman, ay bumalik na lang siya sa kanyang kama at nag-isip ng isang plano. Tatapusin ko lang ang kaso ni Lolo. Sisiguraduhin ko muna mapapakinabangan ko kayo bago ko kayo tirahin. Pag-ahandaan kong paghihiganting gagawin ko sa inyo. Nakaka-excite naman. Nang marinig niya ang pagbukas-sara ng kanilang front door, ay muling humiga si Isha at nagpanggap na natutulog pa.
dahil batid niyang papasukin siya sa kwarto ni Jeannie para gisingin. At hindi nga siya nagkamali dahil ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto ng kanyang kwarto at iniluwanon si Jeannie. Nilapitan siya nito at mahinang niyugyog. "Isha, gising na. Pupunta pa tayong presinto para madala ng pagkain si Lolo. Dadaanan pa natin si attorney. Bangon ka na. Uy!" Sandali lang, te. 5 more minutes. Ay, ang sakit kasi ng katawan ko eh. Hay nako, ano ba kasing pinagagawa mo kagabi? Ganito na lang pala, mauna na ako sa presinto. Dadaanan ko na rin si attorney. Sumunod ka na lang ha, iiwanan na din kita ng almusal. Sige po, sunod na lang ako. Una na pala ako, siguraduhin mong nailak mo lahat bago ka umalis ha. Hay, dyan ka na nga. Bumangon ka na ha, napakabagal mo pa namang kumilos. Hindi na sumagot si Isha. Kaya naman umalis na si Jeannie. Nang makaalis ang babae ay bumangon ang dalaga. Matalim ang tinging ipinukol niya sa pintong nilabasan ng ate. Nang masiguradong nakaalis na si Jeannie ay tinungo ng dalaga ang kwarto nito. Doon ay naghanap siya ng mga pwede niyang magamit na ebidensya sa mga kabalbalang ginagawa nito. Hinalungkat niya ang lahat ng cabinet at drawer sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa ay nakita na niya yon. Hindi ka pa rin ganun katalino, Ate Jeannie. Mas magaling pa rin ako sa'yo. Sisiguraduhin kong papalpak ka sa mga plano mo. Bit-bit ang mga titulo ng mga lupain ay lumabas siya sa kwarto ni Jeannie. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at iniligay yon sa kanyang bag. Pagkatapos maiayos ang gamit ay dumiretso na siya sa pagligo. Nang matapos ay pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na anak ng isang abogado. Nagpatulong siya sa mag-ama na maibalik sa kanilang pangalan ng mga lupain. Madali namang natapos ang pag-uusap ng mga ito nang malaman nilang peki lang ang lahat ng papel. Nakahinga naman ng maluwag si Isha dahil doon. Nang matapos na ang pag-uusap nila ng abogado at saka lang siya nagtungo sa presinto. Maraming salamat po, Tito. Ikaw na po ang bahala. Pupunta na po muna ako sa presinto. Aasikasuhin ko po muna ang kaso ni Lolo. Matapos makapagpaalam ay nagmaneho ng muli ng motorsiklo si Isha. Habang binabaybay niya ang daanan papunta roon ay kinakalma na rin niya ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, narating na ng dalaga ang presinto. Pagpasok doon ay kaagad niyang nakita si Jeannie, nakausap ang attorney ni Lolo Lucio. Bumuntong hininga muna siya bago nilapitan ito. Pagkalapit niya ay masaya siyang niyakap ng babae na labis naman niyang ipinagtataka. Bakit? Ano nangyari, ate? Umatras na ang 3 babaeng nagsampa ng kasong sexual harassment. Inamin nila na may nanakot at nagbayad lang sa kanila, kaya sila nagsampa ng kaso kay Lolo Lucio. Humihingi din sila ng tawad sa ating pamilya. Sa ngayon ay inaasikaso na namin ang pagpiyansa kay Lolo. Dahil wala namang legal case, piyansa na lang para makalabas siya. Pero hindi siya pwedeng lumayo hanggat ongoing pa ang investigation sa alleged cases na isinampa sa kanya. Talaga? Makakauwi na si Lolo? Thank you po. By the way, magkano ang piyansa na kailangan po nating ipunin? Bayad na ang piyansa ni Lolo Lucio. Inaasikaso na lang ang release niya. At saan naman ang galing ang pambayad, Ate Jeannie? Sa pagkakaalam ko, mababa ang 20,000 na piyansa. Tumulong si Karen eh. Okay. Alam kong hindi mo gustong ginawa kong hakbang, pero yun lang ang naisip kong paraan para mailabas na natin si Lolo eh. Sa ngayon, pumunta ka na muna kay Lolo para tulungan siyang mag-asikaso ng mga gamit niya. Hindi na sumagot si Isha. Naglakad na siya papunta sa kanyang lolo. Inabutan niyang nagdadasal ng rosaryo ang matanda, kaya naman hindi na niya ito inabala pa.
Ang ginawa na lang niya ay iniligpit ang ilang damit at gamit nito. Ilang oras pa ang lumipas at kasama na nilang nakauwi ang matandang kapitan. Sinalubong sila ng ilang mga loyal kay Lolo Lucio. Kasama na ron ang pamilya ni Rhodes na may mga bitbit pang bilao ng mga gulay at basket ng mga prutas. Masaya namang nilapitan ng matanda ang mga ito. Wow! Nako, namiss ko to, Jeannie, Isha. Kunin niyo na ang mga ito. Madali kayo. Baka nangangawit ng ating kapitbahay. Lolo Lucio! Yay! Nakauwi na po kayo! Aba, mukhang sobrang namiss mo ko Opo, pwede po ba akong matulog dito mamaya? Gusto po kita makatabi matulog, Lolo Lucio. Aba, inunahan mo pa ako ha? Miss na miss ko po si Lolo kasi mas masarap po siya magtimpla ng Milo Sige, tabi tayong matulog. Pero magpaalam ka din sa nanay at tatay mo ha. Halina kayo sa loob para makapagmerienda na tayo. Naunang pumasok si Lolo Lucio. Kasunod niya ang kanyang mga bisita at nahuli naman sina Jeannie at Isha na may bitbit ng mga bagay ng kapitbahay. Dumiretso ang mga ito sa isang malaking kubo na nasa gilid lang ng bahay. Habang ang dalawang dalaga ay sa kusina dumiretso para maghanda ng merienda. Nang marating nila ang kusina ay pasimpleng tinabig ni Isha si Jeannie at nagpanggap siyang hindi yon sinasadya. Hindi naman pinansin ng babae ang ginawa ng dalaga. Pagkababa niya ng bilao ay kumuha na siya ng egg spread na nasa loob ng ref. Habang si Isha ay umalis naman at nagpunta sa katabi nilang tindahan para bumili ng soft drinks. Aling Mayet, tatlong 1.5 nga po na Coke, saka disposable cups po. Yung 10 ounce. Tapos yung sukli po lollipop na lang para kay Rhodes. Nang makuha na ang kanyang binili ay dumiretso na siya sa kubo. Inabutan niya din doon si Jeannie na namimigay ng tinapay sa ilang bisita ni Lolo Lucio. Pagkababa ng kanyang mga binili ay kaagad niyang binuksan ang soft drinks at ipinaglagay ang kanyang lolo. Habang nagmemeryenda ay panay lang kwentuhan ang mga bisita at ang matanda. Kaya naman nagpa siya si Isha na pumasok sa kanyang kwarto. Sa kanyang pagpasok ay bigla na lang siyang nanghina. Kaya nahiga siya sa kanyang kama at umitlip. Wala pang ilang minuto ay bigla siyang napadilat. Nagulat pa siya nang makita niya ang kanyang lola na yumao na. Lola? Lola ko! Ay, sorry po. Sorry. Hindi ko po sanang gustong suwayin kayo ni Lolo pero hindi ko na kayang ginagawa nila. Sobra na sila. Naging mabuti lang naman sa kanila si Lolo. Tapos ganun ang gagawin nila. Isa pa si Ate Jenny. Ang kapal na mukha niya. Siya palang dahilan kung bakit kayo napahamak. Huwag ka pong mag-alala. Ako na pong bahala sa kanya. Igaganti ko po kayo. Ngunit hindi sumagot ang kanyang lola. Bagkus ay naglakad ito palapit sa isang lumang drawer na hindi nagagamit ni Isha. Sinubukan ng matandang babae na buksan yon pero tumatagos lang ang kanyang kamay sa hawakan nun. Nakuha naman kaagad ng dalaga ang nais nitong sabihin. Kaya tatayo na sana siya nang bigla na lang siyang malaglag sa kanyang higaan. Dahil doon ay nagising siya sa kanyang pagkakatulog. Aray! Anak ng tipaklong! Ay! Lola? Lola? Nasaan ka na? Totoo ba yun? Nanaginip lang yata ako. Pero ano kayang ibig niya sabihin? Sandali nga. Ano kayang ibig niya sabihin? Tama! Yung lumang drawer! Nagmamadaling nilapitan niya ang drawer at mabilis na binuksan yon. Labis ang kanyang pagtataka nang makita niya roon ang larawan ni Jeannie na nakatali sa isang kahoy. Hindi mawari ni Isha kung ano ang nais iparating ng kanyang yumaong lola.
Kinuha na lang niya yon at pinagmasdang mabuti. Sa isang iglap ay bigla na lang pumasok sa kanyang isipan ang eksena kung saan nag-uusap sina Jeannie at Karene. Napangisi naman siya at buo na ang kanyang loob na isagawa na ang kanyang plano para kila Karene at Jeannie. Dumating na ang tamang pagkakataon. Panahon na para kayo naman na magbayad. Sa palagay ko, tinutulungan ako ni Lola na parusahan ka, Ate Jeannie. Humanda ka na. Nahinto lang siya nang makarinig siya ng malalakas na pagkatok. Dali-dali naman niyang itinago sa ilalim ng kanyang unan ang kanyang nakuha sa drawer. Inayos pa niya ang kanyang sarili bago tinungo ang pinto para tingnan kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya ay sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ng kanyang lolo Lucio. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba sa ekspresyon ng mukha nito. Lolo, bakit po? May iuutos po ba kayo? Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Ano po bang sinasabi niyo? Ano pong balak? Kahit hindi mo aminin sa akin, nararamdaman ko na may masama kang balak na gawin. Nararamdaman ko din ang presensya ng iyong lola at alam kong konektado ito sa kanya. Apo, huwag mo nang ituloy. Huwag ka nang gumaya pa sa lola mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Lo, huwag po kayo mag-alala. Hindi ako lalagpas sa inaakala niyo po. Kailangan ko lang silang turuan ng leksyon. Masyado kanilang tinapakan. Sa ilang taon na naglingkod at tumulong kayo sa kanila, siniraan pa nila kayo. Napatawad ko na sila. Kaya patawarin mo na din sila. Sorry po, pero hindi ko kaya. Kung wala na po kayong sasabihin, magpapahinga na po ako. Patawarin mo na ang Ate Jeannie mo. Naging marupok lang siya at nagpapadala sa kanyang emosyon. Hindi naman niya sinasadyang gawin ang lahat, Apo. Alam niyo po? Paano? Ganon din naman po ang alam ninyo. Wala na po akong dahilan para ilihim pa ang galit na nararamdaman ko. Nagulat si Lolo Lucio sa kanyang narinig mula sa kanyang apo na siya na ang nagpalaki. Bago sa kanya ang nakikitang katauhan ng dalaga. Tila ba hindi na ito ang mabait, malambing at malambot ang pusong si Isha. Napaatras na lang siya nang titigan niya ang mata ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ibang tao ang nakikita niya sa mga mata nito. Ngunit napakapamilyar sa kanya ng pakiramdam na yon. Nangilabot siya nang tangkain sanang hawakan siya ng apo. Magpahinga ka na, Apo. Baka pagod ka lang. Nahuli na yata ako. Po, nahuli saan? Wala. Huwag mo na lang akong pansinin, Apo. Mukhang ako yata ang pagod. Kaya magpapahinga na muna ako. Si Ate Jeannie muna ang bahalang maghanda ng hapunan natin. Ayos ka lang po ba? Iyahatid ko na po kayo sa kwarto niyo. Hindi na. Kaya ko. Magpahinga ka na lang. Nagtataka man ay sinunod na lang niya ang sinabi ng kanyang Lolo Lucio. Lumipas pa ang mga oras. Nang sumapit na ang hating gabi ay muling lumabas si Isha ng kanyang kwarto at pumunta ulit sa likod bahay. Doon ay isinagawa niya ang ritual para kila Karene at Jeannie. Nang matapos na siya ay babalik na sana siya sa loob nang makita niya si Lolo Lucio na nakatayo sa may hamba ng pinto. Nakatitig lang ito sa kanya pero wala siyang makitang kahit anong emosyon sa mga mata nito. Sandaling napahinto sa kanyang pagbalik ang dalaga. Bumuga naman siya ng hangin bago muling inihakbang ang paa. Nang magkatapat na sila ay patay mali siya niyang tinanong ang kanyang lolo. Lo, bakit po gusto pa kayo? Itinuloy mo pa rin talaga. Ay, wala na akong magagawa pa. Pero sana lang, hindi ka magsisi sa huli.
Pinaparusahan ko lang po sila. Hindi ko naman po sila papatayin. Hindi na talaga kita kilala. Ibang-iba ka na. Alam kong nasaktan ka sa nagawa nila. Pero Apo, hindi naman sagot ang pagganti. Pasensya na po. Pero hindi po ako kasing bait ninyo eh. Pasensya na po talaga, Lolo. Matutulog na po ako. Hindi na hinintay pa ni Isha ang sagot ng kanyang lolo. Dali-dali na siyang naglakad papasok at nilagpasan ang matandang lalaki na nagpalaki sa kanya. Nang makapasok na siya sa kanyang kwarto, ay napasandal pa siya sa likod ng pinto at saka hinayaang bumagsak ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Luha hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat na kanyang nararamdaman na siya rin ang may gawa. Bakit? Bakit ganitong nararamdaman ko? Ito naman ang gusto ko, di ba? Pero bakit? Bakit sa tuwing makikita kong lungkot sa mata ni Lolo dahil sa ginawa ko ay ang bigat-bigat? Isha, desisyon mo to kaya tama lang na tanggapin mo ang kaakibat na consequences. Nanlalambot na lumapit siya sa kanyang kama at basta na lang ibinagsak ang kanyang katawan. Doon ay ibinuhos niya ang lahat ng guilt na kanyang nararamdaman. Hindi na rin niya namalayan na nakatulugan na niya ang pagsisintimiento. Kinabukasan, nagising si Isha dahil sa malakas na sigaw na nagmumula sa kwarto ni Jeannie. Nagising man ay hindi siya bumangon kaagad dahil batid niya na umepekto na ang kulam na kanyang ginawa. Tama lang yan sa'yo. Mabaliw ka sa mga kalokohang ginawa mo sa pamilya ko. Good luck sa'yo. Siguradong ngayon, nagkakaroon ka na ng hallucination. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo. Dinig na dinig pa ni Isha ang nag-aalalang boses ng kanyang lolo. Habang panay sigaw lang si Jeannie. Hindi pa sana siya tatayo, kaya lang ay tinawag siya ng kanyang lolo. Walang gana namang tumayo siya at lumabas ng kwarto. Inabutan niyang umiiyak si Jeannie sa bisig ni Lolo Lucio. Marami itong sinasabi pero wala siyang naiintindihan. Masaya ka na ba? Ito ba talaga ang gusto mo? Tignan mong mabuti ang ate mo. Tignan mo ang ginawa mo sa kanya. Parehas ko kayong apo. Kaya parehas ko kayong mahal. Alam mo bang nasasaktan ako sa nangyayari? Tama lang po yan sa kanya. Lalakad na sana papuntang banyo si Isha para maghilamos at magmumog nang bigla na lang tumakbo palapit sa kanya si Jeannie. Niyakap siya nito at umiiyak na parang bata. Nagpupumiglas naman ang dalaga. Pero sa higpit ng yakap nito ay hindi siya makawala. May mga sinasabi din ito na unti-unti nang naiintindihan ni Isha. Si Lola. Nandito si Lola. Isha, sabihin mo sa kanya na nagsisisi na ako. Hindi ko naman gustong mamatay si Lola eh. Hindi ko alam na ganun ang magiging kapalit ng ginawa ko. Please, tulungan mo na ako. Itago mo ako sa kanya. Nandito na siya. Kukunin niya ako, Isha. Ano? Nagsisisi? Talaga ba? Bakit ngayon lang? Parang awa mo na. Itago mo ako kay Lola. Kukunin niya ako. Nakita mo na ang ginawa mo. Masaya ka ba? Ngayon nakikiusap ako sa iyong muli. Baka pwede mo nang tanggalin ang ginawa mo sa ate mo. Parang awa mo na, apo. Kahit gustuhin ko man, ay hindi ko po kaya. Hindi ko alam kung paano. Masisikmura mo bang kalagayan ng ate Jeannie mo? Ha?
Apo ko! Lo, seryoso po ako. Kahit gustuhin ko, hindi ko alam paano tatanggalin. Hindi na nakaimik si Lolo Lucio sa sinabi ni Isha. Batid ng matanda na hindi nagsisinungaling ang kanyang apo, sapagkat nakikita niyang naluluha na rin ito habang nakayakap pa rin si Jeannie dito. Kaya naman isa na lang ang naisip niya na paraan. May kilala akong manggagaway. Dadalhin ko siya ron mamaya. Nasa iyo na yan kung sasama ka. Pagamot, Jeannie? Gagaling, Jeannie? Gagaling na? Aalis na si Lola? Napatawad na niya ako? Oo, Apo. Kaya huwag ka nang matakot. Si Lolo ang bahala sa iyo. Kaagad namang kumala si Jeannie kay Isha at lumapit kay Lolo Lucio. Niyakap niya ang matanda at saka nagpasalamat dito. Panay din siya hingi ng tawad. Hinaplos naman ng kanyang lolo ang tuktok ng kanyang ulo. Habang si Isha ay napayuko na lang. Hindi dahil sa nagseselos siya, kundi dahil mabilis ding lumambot ang kanyang puso sa nakitang epekto ng kanyang ginawa sa ampo ng kanyang lolo. Kaya naman walang gatol na nagpahayag siya ng kanyang saloobin. Sasaba po ako. Hindi ko naman po alam na malaki ang magiging epekto. Akala ko hallucination lang. Sorry po, Lolo. Sige na. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Ako na muna ang bahala sa ate mo. Magluto ka na din ng almusal at pagkatapos nating mag-almusal, lalakad na tayo. Opo. Mabilis ang naging kilos ni Isha. Nang makapaghilamos na siya at mumog ay nagprito na lang siya ng ham at itlog. Nagsalang na rin siya ng sinaing. Halos 1 oras din ang lumipas bago niya naihanda ang lamesa. Nag-almusal lang siya ng mabilisan bago sila nagtungo sa manggagaway na kakilala ni Lolo Lucio. Wala nang palit-palit pa ng suot. Sakay ng tricycle ay binaybay nila ang daan papunta sa isang liblib na parte ng kanilang lugar. Umabot din yun ng 1 oras at kalahati. Pagdating doon ay may isang may edad na lalaki na sumalubong sa kanila. Nagbiro pa nga ito na mukhang may nagmana daw sa yumaong asawa ng matandang kapitan. Kaya nga nagpunta ako rito eh. Nagmana nga talaga sa mahal kong asawa. Oo nga pala. Hindi yan ang ipinunta ko. Hihingi po sana kami ng tulong. Ako po ang may gawa ng isang ritual para magkaroon ng hallucination si Ate Jeannie. Pero hindi ko naman po inakala na ganito po ang magiging epekto. Tinanaw naman ng matandang manggagaway ang babaeng nasa loob ng tricycle. Pasilip-silip pa ito at nanlalaki ang mga mata na parabang takot na takot. Tumangulang ang manggagaway at inaya sila na pumasok sa loob. Kaya naman nilapitan ni Isha si Jeannie at inakay na ito papasok sa kubo ng kaibigan ni Lolo Lucio. Doon ay isinagawa ang pagtatanggal ng bisa ng ginawa ng dalaga. Umabot din ng mahigit 3 oras ang kanilang pag-oorasyon. Nang matapos na ay hinang-hina naman si Jeannie. Inalok na muna silang magpahinga, ngunit humindi na si Lolo Lucio. Hindi na. Alam kong napagod ka din at kailangan mo rin magpahinga. Lalo na at tumatanda ka na. Paniguradong naubos ang lakas mo sa ginawa mong pagtatanggal ng bisa. Kaya uuwi na kami. Maraming salamat, brother. Ito nga pala. Kaunting pagpapasalamat. Inabutan nito ni Lolo Lucio ng pera, pero tinanggihan naman yon ng manggagaway, sapagkat malaki umano ang utang na loob nito sa matandang kaibigan, maging sa yumao nitong asawa. Nang matapos ang kanilang pagpapaalamanan ay umuwi na rin ang tatlo. Pagdating sa bahay ay kaagad na pinagpahinga nila si Jeannie na kaagad namang nakatulog. Lumipas pa ang 3 araw at nanumbalik na ang lakas ng babae.
Kasabay nito ay ang isang desisyong ikinagulat ng maglolo. Malaki po ang utang na loob ko sa pamilya niyo. At malaki rin ang naging kasalanan ko. Sana po ay mapatawad pa ninyo ako. Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak ko kaya nagawa ko ang bagay na yun. Sorry din Ate Jenny. Naging padalos-dalos ako. Masyado ako nagpatangay sa aking emosyon. Matalino nga ako pero naging tanga rin. Masaya ako na nakikitang maayos na kayo. Sana ganito tayo araw-araw. Lolo, mukhang hindi na po mangyayari yun. Buo na po ang desisyon ko na umalis na lang. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin ako sa aking nagawa. Gusto ko po sanang lumayo para makapagnilay-nilay sa mga nagawa ko. Dahil ba to sa akin? Hindi. Hindi ito dahil sa'yo. Naiintindihan ko ang naramdaman mo. Pero sa ngayon, hindi ko kayang manatili rito at magpanggap na maayos na ang lahat. Yan ba ang desisyon mo? Sandali. Sa pagtayo ni Lolo Lucio ay nagkatinginan ang dalawa at parang nagtatanungan kung ano ba ang sunod na hakbang ng matanda. Ilang sandali lang ay muling lumapit ito sa kanila. Hawak ang isang malaking kulay brown na envelope at isang maliit na kulay pulang ampaw. Iniabot ni Lolo Lucio ang hawak kay Jeannie. Kunot noong tinanggap naman yon ng babae. Ano po ito? Ang sabi mo, gusto mong magnilay-nilay. Sakto ang lugar na yan para roon. At sa'yo na din nakapangalan ang bahay sa San Andres. Tignan mo. Lo, hindi ko kayang tanggapin ito. Napakalaki ng naging kasalanan ko. Tanggapin mo na yan. Ang nasa ampaw, panggastos mo. Umiiyak na yumakap ang babae kay Lolo Lucio. Hindi siya makapaniwalang bibigyan pa rin siya nito kahit pa nga ganoon na ang nangyari. Habang si Isha naman ay nakangiting nagpapahid ng luha sa kanyang mga mata. Totoong nagalit siya noon sa ampo ng kanyang lolo. Pero masaya siya para rito. Ano Isha? Tutunganga ka na lang ba dyan? Ayaw mo ba sumama sa family hug? Sino naman nagsabi sa'yo ate na ayoko? Siyempre, bet na bet ko. Masayang nakiyakap si Isha sa dalawa. Nang araw ding yon ay inihatid pa ng maglolo si Jeannie sa bago nitong bahay. Habang si Karine naman ay tuluyan ng nabaliw. Inamin nito na siya ang may pakana ng lahat ng akusasyon kay Lolo Lucio. Dinala rin ito ng kanyang pamilya sa mental hospital. Minsan, dahil sa galit ay may mga bagay tayo na nagagawa nang hindi man lang natin na pag-iisipan. Kagaya na lang ni Isha na nagpadala sa kanyang emosyon kaya gumamit siya ng itim na mahika. Wala namang magandang maidudulot sa ating buhay ang pagganti sa mga taong nagkasala sa atin. Magbibigay lang ito ng panibagong problema. Sa ating mga tagapakinig, ang istorya ni Isha ay nagpapaalala rin sa atin na sa kahit anong hidwaan ng pamilya, ito ay maaayos din. Sabi nga nila, hindi man lahat, pero ang pamilya, hindi ka bibitawan kahit ano pang mangyari. Mag-aaway, magkakatampuhan, pero laging nandyan ang pag-intindi, pagmamahal at pagpapatawad.